Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli tayo magsama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon at, muli nating alamin yung mga salita ng Panginoon. So bilang mga manggagawa 'no, bilang mga, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mahalaga po na meron po tayong ganitong gawain. So, sa nakaraang mga lesson natin na ibinahagi ko sa inyo ang tungkol sa kaligtasan, napansin natin na maging malinaw ang lahat ng, ating dapat gawin at lalo higit ang mga instruction na kuha natin pamula sa banal na kasulatan. So, hindi na mahirap sa atin ang maligtas kung patuloy tayong susunod na ayon sa banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, ang ibabahagi natin ay ang Biblia. Kasi lahat po ng pinag-usapan natin ay nagmula sa banal na kasulatan. Kaya nga ang isang dahilan kung bakit tayo ay mag-aaral muli at patuloy na dapat malaman natin ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Ano ba ito? Ano ba ang banal na kasulatan o yung tinatawag na Biblia? Kung titingnan natin, lahat ng tao ay merong Biblia. Merong banal na kasulatan o yung tinatawag na Holy Bible or Holy Book. Sa atin, ang mga banal na kasulatan ay minsan nakatago na lang, minsan hindi po natin nagagamit, at kadalasan hindi po natin napapagtuunan ng pansin. Kung titingnan natin, ito ay isang mahalagang aklat sa buhay natin. At hindi lamang tayong mga mananampalataya ang gumagamit niyan, marami ring mga organization na gumagamit niyan. So kung natatandaan natin, lahat po ng Kristiyanong bansa, bago po sumumpa o bago po umupo ang isang presidente, ginagamit po nila yung Biblia bilang pagsumpa na susunod sila na sa kanilang tungkulin bilang presidente ayon sa banal na kasulatan. So marami pong pagkakataon na nasaksihan natin na ang Biblia ay nagagamit din sa mga korte bilang pagsasabi o pagtatapat ng katotohanan. So kung mapapansin natin, ang Biblia ang pinakamahalagang aklat sa lahat ng ating dapat nababasa kasi dito po natin makikita yung instruction ng ating Panginoon. Kung bibigyan po natin ng magandang acronym, ang Bible, para sa akin, ito yung the best o yung best instruction before leaving the earth. Kung titingnan natin, dito natin makukuha lahat yung mga bagay na dapat nating malaman, lalong higit sa pagkakataong lilisanin natin ang sanlibutan ito. So, ang Biblia ay isa sa pinakamahalagang aklat na dapat nating pagtuunan ng pansin. So, hayaan ko ibigay sa inyo yung mahalagang bagay na dapat nating pahalagahan, kung bakit dapat nating pahalagahan ang banal na kasulatan. Marami nagsasabi ito ay gawa lamang ng tao. Marami din nagsasabi na ito ay merong mali. So maraming hindi po naniniwala sa banal na kasulatan. Pero kung titingnan natin ang banal na kasulatan sa mga taong nagsasaliksik, so ito yung isa sa pinakamahalagang dapat nating malaman at kung bakit natin ito isineshare sa mga tao, kasi alam ko o alam ng marami na hindi lamang ito isang ordinaryong aklat. Ito po ay tinatawag ding salita ng Diyos. So sa Biblia, mahalaga na makita natin dito yung mga sinasabi ng Diyos pagdating sa lahat ng bagay. Alam natin sa Biblia nakatala yung kung paano nagsimula ang lahat, paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at paano rin nahulog ang tao sa pagkakasala, at paano rin nagkakasala ang mga tao, at lalo higit paano napapatawad ang mga tao. Dito rin natin makikita yung destination na dito rin nakatulat yung langit na lugar kung saan doon tayo gustong pumunta. At higit sa lahat, dito rin nakasulat yung impyerno na kahinatnan ng mga taong hindi maniniwala
sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, 'pag hindi po tayo naniwala sa banal na kasulatan, yung instruction natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, hindi po natin ito matatagpuan at wala tayong ibang aklat na puwedeng pagbatayan o makikitaan ng direksyon ng Panginoon kung papaano tayo makarating sa Kanyang kaharian. So, maraming gumagamit po nito, hindi lamang po ang mga Kristiyano, hindi lamang yung mga iba't ibang, religious organization. Kaya lang minsan hindi natin napapansin, hindi po nagagamit ng tama at hindi po naibabahagi sa atin yung mga bagay na dapat nating matutunan dahil wala pong nagtitiyaga sa ating magturo at ipaalam kung ano ba ang kahalagahan ng banal na kasulatan. So, tulad ng nasabi ko kanina, ito ay kinasiyahan ng Diyos. Ano man ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang sabi po ng banal na kasulatan sa 2 Timothy 3:16-17, ang sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagpabulaan ng maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So kung titingnan natin dito, ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ang Biblia po kasi ay isang parang bookshelves, aklat ng mga aklat. At meron pong 66 books sa entire Bible. Meron pong 66 na aklat na meron dyan. Kaya nga ang sabi rito, lahat ng kasulatan. Ibig sabihin from Genesis to Revelation, ang lahat na nakasulat dyan ay kinasihan ng Diyos o inspired by God o breath out of it. So, para bang inhinga o inilabas ng Diyos sa atin. Kaya nga kung ang lahat ng kasulatan dito na nakatala ay hindi natin mabibigyan ng pansin o hindi natin aalamin kung ano yung nais ng Diyos. So, para bang hindi natin alam o hindi natin natanggap yung instruction ng ating Panginoon. Pag sinabing God's breath o breathed, God's breathed out, parang in-spill out, parang ganon. Inihinga o parang ibinigay sa atin yung salita niya. So, ang sabi rito, lahat yan. So, from Genesis to Revelation, ano man ang nakasulat dyan, ito ay kinasihan ng Diyos. At ang purpose niya, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, yung katotohanan sa maraming bagay ay kayang ituro sa atin ng banal na kasulatan. Magsaliksik lamang tayo, maghanap lang tayo, ay pahalagahan lang natin. Makikita natin ang katotohanan sa lahat ng bagay. Especially ang katotohanan tungkol sa ating Diyos. Kaya nga mahalaga po ang banal na kasulatan pagdating sa pagkakaroon natin ng relihiyon. Ang religion kasi dapat ang unang ministry nito sa buhay ng mga miyembro nila o miyembro ng mga kada relihiyon ay ipaalam kung ano yung salita ng Diyos o ano yung nais ng Diyos o yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ang religion sana ang instrumento ng mga salita ng Diyos para malaman ng tao ang mga bagay na dapat nating ginagawa. So, naging miyembro din ako ng isang religion. Matagal din akong naging bahagi nito, subalit ni minsan, hindi nagtiyaga sa akin o walang nagturo sa akin upang malaman kung ano ang banal na kasulatan at lalo higit kung ano yung nilalaman dito. Kaya nga nung dumating sa point na meron nagpakilala sa akin ng banal na kasulatan, may nagturo, nakita ko dito yung mga maling aral na tinanggap natin mula doon sa previous religion natin. Kaya nga, ano man ang saan man tayo kasali, dapat palang obligasyon natin alamin yung mga bagay na ginagawa at ipinagagawa ng isang religious group sa kanyang miyembro. Kaya dito, minsan yung katotohanan ay hindi natin matatagpuan, although na malaki ang church, maraming miyembro, mayaman ang church, minsan hindi natin natatagpuan yung talagang instruction ng ating Panginoon. At hindi ito ipinahayag sa atin.
hindi direktang ipinaalam sa atin yung mga bagay na dapat nating malaman. So meron tayong naririnig na salita ng Diyos sa simbahan o sa anumang grupo, pero hindi in a sense na ipaalam sa atin yung totoong layunin ng ating Panginoon, lalong higit sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang gusto pala ng Diyos sa atin, kung bakit niya ibinigay ang banal na kasulatan sa atin, ang sabi rito, para tayo ay matuto sa katotohanan. Yung katotohanan pagdating sa pagkilala sa Diyos, pagpunta sa buhay na walang hanggan, pagpapatawad ng kasalanan, pagkakaroon ng kaligtasan, dito lahat nakasulat. Kaya nga kung meron sa ating matagal na sa isang religion at naging siya ay isang panatiko o isang religyoso, dapat alam niya itong mga bagay na ito. Kaya nga naging challenge sa buhay ko yung pagtatanong lagi, alamin. Kaya nga kung merong tayong nangangaral sa atin, ni minsan ba tinanong natin doon sa nagtuturo sa atin o saan man tayo kabilang na relihiyon, na yung question na paano ba ako maliligtas na naaayon sa banal na kasulatan. Kasi pag ang pagliligtas na nangyari sa'yo ay hindi ayon sa banal na kasulatan, hindi po ito ang totoo. So ang Biblia po ay may maliwanag na instruction paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang purpose una ng banal na kasulatan, kung bakit binigay ito sa atin ng ating Panginoon, una para matuto ng katotohanan. Marami tayong matutunan dito. Let's say, for example, about sa kabilang buhay. Pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkilala sa ating Panginoon, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Diyos din. At higit sa lahat, ang pag-alam natin na kung sino lahat yung nagme-may-ari ng lahat ng bagay na meron tayo dito sa lupa. Ito pala ay pag-aari ng Diyos, hindi natin alam. So maraming aklat ang ginagamit ng tao pagdating sa pag-aaral ng kung saan tayo nagmula. At minsan nga dumating sa point na dahil hindi natin pinag-aralan ang banal na kasulatan, meron tayong natutunan na tayo galing din sa unggoy. So yun po yung isang minsan hindi natin matanggap. Bilang tao, tayo daw ay galing sa unggoy. Kaya nga sa atin, pag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, makikita natin dito na ang Diyos ang lumikha sa atin at nung nilikha tayo, direktang tao ang pagkalikha sa atin. Isa pong katotohanan po yun. At dito lang natin makikita sa Biblia yung katotohanan na yon. At hindi lamang magturo ng katotohanan. Ang sabi rito, pagsaway din sa maling aral. So merong mga maling aral na nag-i-exist sa ibabaw ng sanlibutan ito. Kaya nga yung mga maling aral na yan, minsan hindi natin ma-determine ano ba yung maling aral. Kasi hindi po natin alam yung totoo. Kaya nga pagdating sa Diyos, pag pumunta tayo sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang Diyos at ang daming Diyos-Diyosan. Pero kung titingnan natin, ang mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga tao, yung sinasamba ng tao, ay makikita natin sa Biblia na ito pala ay mali. At ang gusto ng Diyos, siya lang ang ating sasambahin. Ngayon, ang mga tao, dahil hindi nila alam yung nasusulat, dahil hindi nila alam yung totoo, gumagawa sila ng sarili nilang Diyos para sambahin, para paglingkuran, para luhuran. So gumagawa ang tao ng bagay na ito, which is mali ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga isang purpose ng Biblia, pabubulaanan niya yung mga ling aral. Pag sinabi kasi ng Diyos na hindi pwede o mali, dapat hindi po tayo nakikipag-argue sa ating Diyos. At minsan hindi natin alam, akala natin tama yung ginagawa natin, pero sa paningin ng Diyos, mali pala. Kaya nga sa atin kapag patuloy ang pagsamba natin sa Diyos-Diyosan, so sabi ng Biblia, kinokondem niya ito, pinarurusahan. So ibig sabihin, mali. Kung meron tayong dapat sambahin sa oras na ito at sa panahon na tayo ay nananalig sa Diyos, wala iba kundi yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So mapapansin natin ang Biblia kasi napaka-stricto niyan pagdating sa pag-aaral o pangangaral. Kaya nga kung tayo ay
merong hindi alam tungkol doon sa ginagawa natin, so hanapin po natin sa banal na kasulatan at kung meron po kayong tanong puwede niyong i-message o mag-comment lang po kayo para matugunan natin na ang ayon sa nasusulat, ito po yung sinasabi. Kaya nga pagdating sa pagkakaroon ng salvation, kung mali ang paraan natin, pabubulaanan din po 'yan ng banal na kasulatan. So, maraming nagkakamali kasi biktima sila nung maling, pangangaral. So, biktima rin sila ng mga maling, aral. Kaya nga kung meron tayong dapat, pagbatayan ng katotohanan, ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, ito ay ang salita ng Diyos dahil ito ay nagmula sa Kanya. Para bang kung hihingi tayo ng direksyon sa Panginoon para makarating sa buhay na walang hanggan, hindi po tayo puwedeng humingi kanino man, maliban sa Diyos na nagmula sa langit o yung instruction na mula sa langit. At ang instruction niya ay itong banal na kasulatan. Kung titingnan natin merong direct revelation ang Panginoon sa tao nung ang Panginoon ay nagsalita sa atin, ginamit niya ang mga propeta at mga apostol. So sa panahon na umalis na po yung mga propeta at apostol, in-inspired niya itong mga ito para sila naman yung magsalita sa atin. So sa atin, indirect ay nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga sinulat at dito po natin makikita sa banal na kasulatan. Kaya nga ang tawag dito hindi lamang Holy Bible kundi tinatawag din itong kasulatan o scriptures. Kaya nga sa atin kung meron tayong Biblia sa bahay, umpisahan na nating basahin ito o alamin kung gusto nating makita yung katotohanan at pabulaanan nila yung ating maling aral. So kasi 'pag maling aral ang natanggap natin, mali din yung destination o mali rin yung pagpapalang matatanggap natin. Posibleng kaparusahan instead na umaasa tayo sa buhay na walang hanggan, kaparusahan din walang hanggan ang ating mapupuntahan. So, suriin po natin yung ating kalalagayan kung tayo ba ay tama ang ating ginagawa bilang mananampalataya o hindi. Ano ba yung mga bagay na sinunod natin na naayon sa banal na kasulatan at ano yung mga bagay na ginagawa na natin na hindi ayon sa banal na kasulatan. So, mahalaga po yung banal na kasulatan bilang instrumento po natin ng katotohanan. So, hindi lamang, pagsuway sa maling, aral kundi ang sabi rin dito, magagamit din ang banal na kasulatan sa pagtutuwid ng likong gawain. So, merong mga maling gawain tayo at dahil sa maling gawain na 'yan, tayo ay magkakaroon ng kaparusahan. Kaya nga once na tayo ay pinatawad ng Panginoon, so inaakay tayo ngayon sa matuwid na pamumuhay. So, merong pamumuhay na liko, merong pamumuhay na tuwid. At ang katuwiran na 'yan, ang pamumuhay na ayon sa katwiran ay gina-guide tayo nung salita ng Diyos. 'Pag sinabi ng Diyos, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong gawin. For example, kung ikaw ay may nakaaway, ang sabi ng Panginoon, patawarin mo siya. Kung ang kapitbahay mo ay hindi mo pinatawad, ang sabi rin ng Panginoon, hindi ka patatawarin. So bakit gusto ng Panginoon na magpatawad ka? Para patawarin ka rin niya, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, aakayin talaga tayo sa matawid na pamumuhay. Dati marami akong bisyo. Puwede kong sabihin lahat ng bisyo nasa akin, pero dumating sa point na nung nakakilala ako sa Panginoon, nakita ko yung instruction ng Panginoon. So, natigilan ko po lahat 'yun. At ang sabi nga ng iba, ang hirap tanggalin ng sigarilyo, pero ako nung tinanggal ko sigarilyo, sandali lang. Yung alak, ang dali ko ring kinalimutan dahil binigyan ako ng Panginoon ng kaliwanagan pagdating sa pagkakaroon ng katotohanan, especially alam ko na yung mga bagay na yun ay mga likong gawain. At isa sa bagay na likong gawain natin ay yung isang hindi natin pagkilala sa Diyos. So, kung minsan naging busy tayo sa trabaho, wala na tayong inintindi kundi yung physical at hindi natin nakikita yung spiritual na pamumuhay.
At dahil nga sa banal na kasulatan, makikita natin na meron tayong dapat espirituwal na pamumuhay na dapat nating isinasapamuhay. Kaya nga, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ang sabi sa atin ayon sa ating pinag-aralan, tayo isa ng bagong nilalang. At yung bagong nilalang na yan ay lumalakad sa kaliwanagan o lumalakad sa katwiran, hindi doon sa mga likong gawain. Kaya nga sa atin, yung magtataka tayo, bakit yung dating sanggano ay hindi mo na nakitaan ng ganong uri ng pamumuhay. Posible ang nangyari sa kanya, nakakilala siya sa Panginoon dahil nakarinig siya ng aral na nagmumula sa ating Panginoon. So, hindi lamang ang pag-akay sa matuwid na pamumuhay, kundi ang sabi rito ay upang maging lingkod ng Diyos ay maging ganap at laging handa sa lahat ng mabuting gawain. So, ang Biblia rin ang tumutulong sa atin para tayo ay maging lingkod ng Diyos o servant ng ating Panginoon. Kaya nga sa sanglibutan ito, maraming servant ang Panginoon. At minsan hindi natin namamalayan ang Panginoon natin na ating Panginoong Hesus. Minsan hindi pala siya ang Panginoon natin kasi hindi tayo inihanda sa mabuting gawain. So, ang naging Panginoon natin sa buhay, ang dyablo. Kung ano yung gusto niya, yun ating ginagawa. So, sa sanlibutan may dalawang Panginoon. Ang Panginoong Hesus o ang Panginoon ng kadiliman. So, ibig sabihin, dalawang landas ang pwedeng daanan ng ating Panginoon o dalawang daan, isang malapad, isang makitid. At yung mga taong lingkod ng Diyos, ito yung mga taong inihahanda ng Diyos para sa mabuting gawain dahil sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, kung mapapansin natin, yung salitang nakatala dito, napakaganda ng benepisyong may bibigay sa atin. Kaya kung tayo may anak na habang maliit pa sila, dapat tinuturo natin to sa kanila. Kasi pag yung anak natin na yan ay lumaki at nagtanong, "Daddy, paano ba ako makakarating sa langit?" Ano yung bibigay mong definite answer sa kanila kung hindi natin alam yung instruction na nagmumula sa Panginoon? So, kung mapapansin natin, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Pag-akay sa matuwid na pamumuhay at magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. So, napakaganda ng purpose ng banal na kasulatan. At hindi niloob ng Panginoon na ito ay masira. So, siguro pagdating ng ilang panahon, pag-aralan natin, bakit nakasurvive ito? Bakit nabuo itong Biblia? So, mahabang istorya ang pagdating sa bagay na yun. Kaya nga dito sa atin, ini-introduce ko sa inyo ang banal na kasulatan, hindi bilang salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos. At yung mga nakatala dito o nakasulat dito ay nagmula talaga sa ating Panginoon. Kaya kung gusto nating matuto, kung gusto nating makasunod, kung gusto nating mamuhay sa katotohanan at maalis sa atin yung mga maling aral. So, pagtuunan po natin ng pansin mga kapatid ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po nakahandang ibahagi sa inyo yung mga bagay na nais niyong malaman pagdating sa mga bagay-bagay tungkol sa espiritual. Kaya nga kung bibigyan natin ng pansin ang banal na kasulatan at kapwa po tayo mag-aaral, magtuturo. So may makikinabang dito, hindi lamang kayo, kundi yung mga mahal nyo rin sa buhay, yung mga nakapaligid sa inyo, kung sakasakaling matuto tayo. So napakaganda ng layunin ng banal na kasulatan. Kung bakit pala ito inihinga ng Diyos sa atin o ibinigay ng Diyos sa atin para matuto tayo ng katotohanan at pabulaanan niya yung mga maling aral at higit sa lahat ay pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga maraming naging Kristiyano akong nakasama na at dati sila ay nagagalit ang asawa sa kanila dahil lasenggo, sugarol, babaero. Pero nung nakarinig po sila ng salita ng Panginoon, so nagbago sila at nagkaroon sila ng wastong pamumuhay. So hindi lamang ang
Matuwid na pamumuhay ang nais ng Diyos sa atin. Siyempre sabi rin kung itataas natin ang basa sa 2 Timothy 3:15, sabi ron, ang banal na kasulatan ay alam mo na ang banal mula pa sa pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Walang taong maliligtas na hindi nakabasa ng banal na kasulatan. Walang taong maliligtas na magkakaroon ng pananampalataya nang na hindi nakarinig ng aral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, saan ba natin matatagpuan ang aral ni Kristo? Dito po sa banal na kasulatan. At bakit kailangan natin malaman o matutunan yung aral ni Kristo? Kasi siya lamang po yung magliligtas sa atin. Siya yung may kapangyarihang magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, kung meron kayong banal na kasulatan at matagal na nating hindi ito nagagamit, so sa pag-aaral natin habang kayo po ay nakikinig, sabayan niyo po ng pagbabasa. At kung kayo ay may mga katanungan, pwede niyo pong i-message sa Facebook. Pwede po niyo pong i-message ito sa atin. O kahit dito sa YouTube, mag-comment lang po kayo at babanggitin ko sa susunod na kung ano yung gusto niyo nating matutunan. So mahalaga po yung Biblia. Sabi ko nga kanina, yung acronym Best Instruction Before Leaving the Earth. So kung merong good, merong better, ito po yung the best instruction. Kung titingnan natin, ang instruction na ito ang magbibigay sa atin ng katagumpayan pagdating sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kasi lahat po tayo gusto sa langit. At minsan hindi natin alam kung paano ba makarating. So ang Biblia ay isang instruction ng Panginoon para tayo makarating sa kanyang kaharian. At hindi tayo basta makalalapit sa anak na hindi tayo natututo ng banal na kasulatan. So maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi natin ito napansin. Pero sa video na ito, ini-encourage ko kayo na pagtuunan nyo ng pansin kasi mahalaga po ito. Samahan niyo po ako at patuloy kong ibabahagi sa inyo yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Siguro kung bibigyan natin ng pagkakataon na mag-aral tayo na sama-sama, pwede tayong mag-create ng isang Zoom group. Pwede tayong magkaroon ng isang Zoom meeting. So pwede akong mangaral sa inyo saan man kayo naroroon. So ibabahagi ko yung salita ng Diyos na siyang mapapakinabangan natin sa pagkakaroon natin ng katotohanan, pagbulaan ng maling aral, pagtuwid ng mga likong gawain at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So susunod na pag-usapan natin kung ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Paano po yung argumento na sinulat niya ng tao? So ito po yung ibabahagi ko sa susunod. At sino ba yung tao na yan ginamit para yan ay matala o masulat? So pag-usapan po ulit natin yan sa susunod na meeting. Tingnan natin, totoo bang tao lamang ang sumulat ng banal na kasulatan? Totoo po yun. Huwag po kayo magtaka kung bakit nasulat nila yan. So may sikreto po ang Biblia na ating i-reveal sa susunod na pag-aaral kung bakit nasulat nila itong bagay na ito. Imagine mo from creation up to the end of the earth, lahat ng bagay ay nakatala sa banal na kasulatan. Yung panahon, yung mga pangyayari, yung mga tao, yung history, so mapapansin natin, nandito lahat. Paano nasulat ng mga tao na yun? Bakit nila nasulat itong mga bagay na ito? Kaya susunod na pag-aaral natin, abangan po natin sa next meeting. Bahagi ko sa inyo yung sumulat. Ngayon po ang ibinahagi ko yung isinulat sa banal na kasulatan. From Genesis to Revelation, ang daming pwede nating makuhang aral dyan, information. Kaya nga, samahan niyo muli ako sa susunod na pagkakataon na hayaan niyo ibahagi ko sa inyo yung sumulat. Bakit nila nasulat ito ng walang mali, walang error, o walang
contradiction, bakit nagawa nila ito, ano yung meron sila at ano yung pangyayari bakit nila ito nasulat. So, pag-usapan niya natin next meeting, hopefully na sa pamamagitan ng isang bersikulo na pinag-usapan natin, nakita natin ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Ang sabi, inuulit, ito ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan ng mga maling aral, pag-akay sa matuwid na pamumuhay, at upang maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, mahalaga po ang intention, napakaganda po ng intention ng banal na kasulatan. Nawa ay magkaroon kayo ng desire na makinig muli sa susunod kong bidyong gagawin at naway ang mga salitang narinig natin ay maging pagpapala ito sa buhay ng bawat isa sa atin at kung tayo matututo, so maging pagpapala rin ito sa mga mahal nyo sa buhay at mga taong nakakonekta sa inyo. So muli iniinyaya ko kayo sa susunod na pagkakataon. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo uli at maging ang pag-iingat niya at ang biyaya ay patuloy nating maranasan. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli.